Natapos tayo sa tagpo ng ating bida kung saan ipinaliwanag na din ng ating bida na ang gaya ni Duzi na may Yellow Soul Sea ay nagsasaad ng Lightning Fire type at ang Thunder Cloud Soul Sea ay mas magpapalakas pag pinag-aralan nito ang Lightning Fire technique at inscription. Dagdag pa ni Nieli na ang Tianlin Demon Beast ay suitable para kay Duzi at sa oras na bumagal na ang paglakas nito ay saka pa lang ito mag-aaral ng ibang inscription. Na ikinalungkot naman ni Duzi dahil ang Glory City ay walang kompletong libro ng Lightning Fire Technique subalit agad ding nawala ang lungkot nito nang mapatingin sa ating bida na tila alam ang lahat ng teknik. At sa isip-isip nito na nabanggit nito ang patungkol sa Book of Divine Lightning Fire kaya sigurado siyang naiintindihan nito ang mga ancient words na nakasulat dito. Kaya naman masaya nitong tinanong si Nieli kung marami ba itong nalalaman patungkol sa mga Divine Lightning Fire technique na nabanggit nito sa klase. Na may pagmamaigi namang sinang-ayunan ni Nieli. At dinagdag pa nito na alam niya ang mahigit 69 na chapter ng Divine Lightning Fire technique kaya wala itong dapat na ipag-alala. At agad na nitong inisip ang malakas na teknik na maituturi niya dito kung saan unang pumasok sa kanyang isip ang Scarlet Lightning Technique subalit mahina lamang ito kaya naman napagdesisyonan na lamang niyang ituro dito ang Heavenly Killing Technique kung saan bagay na bagay sa Soul Realm ni Duzi. Bagamat malakas ito ay mahihirapan si Duzeng maabot ang rurok ng teknik na ito pag naabot na niya ang ika-9 na atas lalo pa at di din ito nagawa ng mismong sumulat nito. Subalit sinabi pa din ng ating bida kay Duzi na ituturo niya dito ang Heavenly Killing Technique na isa sa 3 pinakamalakas na teknik na alam niya. At habang nagbibigay ang ating bida ng mga ancient words kay Duzi ay iniisip nitong basta't maabot nito ang ika-9 na atas ng teknik ay magiging isa na ito sa pinakamalakas lalo pa pag nagawa nitong maabot ang 3 natitirang antas. At makalipas lamang ang ilang sandali matapos ni Nieling maibigay ang formula kay Duzi ay agad ito nitong napag-isaulo. At agad din ito nitong sinubukan kung saan pabulong niyang sinasambit ang mga ancient words na itinuro ni Nieli. Na nagkaroon naman agad ng resulta na ikinagulat naman ni Lu Piao. At makikitang may mga lumalabas na pulidong aura sa katawan ni Duzi na nagpapataas ng label nito. Na ikinagulat din ni Duzi dahil sa simpleng pagbanggit niya lamang ng formula ay nagawa na agad ng Heavenly Killing Technique na paangatin ang kanyang soul force na malinaw niyang nararamdaman. Dahilan upang masayang sabihin ni Nieli ditong agad niyang susulatin ng detalyado ang bawat level ng teknik upang mapag-aralan pa ito lalo ni Duzi. Habang masayang-masaya namang iniisip ni Duzi ang kanyang hinaharap na makakapagpabago ng lahat sa kanya. At naiiyak-iyak itong tumingin sa ating bida habang animoy batang inagawa ng candy sa kanto. At masaya nitong sinabing di niya makakalimutan habang buhay ang Tianlin tactics na itinuro ni Nieli sa kanya. At dagdag pa nito na kung sakali mang kailanganin siya ng ating bida ay lagi siyang available para dito na napasumpa pa sa Heaven and Earth bilang patunay ng kanyang katapatan. Nakalmado lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi nitong isa lamang maliit na regalo ang kanyang ibinigay kaya wag itong magsalita ng kung ano-ano. Habang makikita naman si Lu Piao sa isang gilid na kinikilabutan sa pag-uusap ng dalawa at iniisip nitong parang may something sa mga ito. At agad din naman nitong sinabing papaano naman siya na mayroon lamang Red Soul Sea. Na agad namang tinugunan ng ating bida at sinabi nitong lahat sila ay papwedeng mag-aral ng soul power basta't suitable ito para dito. Kaya naman kumpiyansa itong sumunod na sumubok kung anong soul form meron siya habang masayang ibinubuhos ang kanyang soul force sa fresh crystal. At makikitang ginagawa nito ang kanyang makakaya habang nagbabaka sakaling mag-iiba pa ang resulta ng ginawa niyang test sa dati. Subalit tila nadismaya lamang ito sa lumabas na resulta dahilan ng pananahimik nito na maging si Duzi sa gilid. Habang nakatingin sa kanyang resulta ay sinasabi nitong kaawa o naman ang kanyang talento na merong Red Soul Sea, Chaos Attributes, at Scarlet Sun Form. Subalit agad naman itong tinutulan ni Nieli dahil bagamat ang Scarlet Sun Form ang common na sa mga cultivator ay ibahin naman nito ang Chaos Attributes na sobrang pangbihira na makikita lamang sa isa sa 10,000 cultivator. At dagdag pa ng ating bida na bakit din ito pag-aralan ang Holy Primal Chaos Technique. Nakumuha naman ng interest ni Lu Piao dahil sa mukhang malakas ang teknik na sinabi ni Nieli.
Na dinagdagan pa ni Nieli sa pagsasabing hamak na mas malakas ito sa killing technique ni Duzi at di ito mahirap pag-aralan dahil kailangan lamang na magparami ng Chaos Force sa katawan na bagay para sa katulad nitong tamad. Subalit sinabi din nitong nakadepende pa din kay Lu Piao kung maaabot nito ang pinakamalakas na level nito. Kaya naman humandar na naman ang Kat Amadin nito at sinabi na lang nitong di na niya kailangang maabot ang top level ng teknik at sapat na sa kanyang magpaangat siya nito sa first star silver rank demon spiritualist. Naikinadismaya naman ni Nieli habang iniisip kung ano kayang magiging reaksyon ng mismong sumulat ng teknik kung malalaman nito ang ambisyon ni Lu Piao gamit ang Holy Primal Chaos Technique. Subalit sinabi din ni Nieli na sa oras na makaipon na ito ng kahit kunting Chaos Force sa katawan nito ay abnormal na tataas ang kapangyarihan kaya naman impossibling ma-maintain nito ang silver rank demon spiritualist lamang. At ang sumunod na ay si Wei Nan na di naman inayunan ng tadhanang mapasulat ang talento nito. Dahil agad nang lumipat ang eksena kung saan sinasabing tinuruan ito ng ating bida ng angkop na teknik para dito at maging sa dalawa pang natitirang pinagkaitang maging bida. At muling lumipat ang tagpo sa ating bidang mariing nag-iisip ng kanyang nakaraang pagsasanay kung saan hindi angkop lahat ng teknik na napag-aralan niya noon kaya naman ngayon na makakapag-umpisa na siyang muli ay mahahanap na niya ang suitable para sa kanya. At agad na din itong ilinagas ang kanyang chi sa fresh crystal upang malaman ang kanyang soul form at attributes. Habang makikita namang walang maimik ang dalawa niyang brother na nakikichismis dito. Maya-maya pa ay makikitang pigil ng pagtatawa si Lu Piao sa isang gilid na mariin namang sinasabihan ni Duzeng wag magtatawa. At nang mapansin ito ng ating bida ay agad niyang itinago ang kanyang resulta na animoy nahihiya sa kanyang mga brothers. Dahil sa meron lamang itong 5 soul force na gaya ng dati. Bukod doon ay meron lamang itong red soul si scattered form at walang attributes. At natatawa niyang iniisip ang mga pinaggagawa niya dati kung saan samut-saring teknik ang inaral niya na wala naman palang katuturan dahil wala siyang attribute simula pa lang at meron pang pinakamahinang soul realm sa lahat. Kaya pala kahit anong gawin niya dati ay di siya makapag-breakthrough kahit na napakatagal na niyang pinag-aaralan ang Demon Spirit Book Temporal Space. At time team niyang inisip ang kanyang kalagayan kung saan naalala niyang ang cultivator na walang attributes ay mas maganda pa dahil makakapili siya ng papwedeng pag-aralan sa tatlong heavenly technique na bagay sa walang attributes. At ito ay ang Heavenly God Technique, War God Technique, at ang Void God Technique kung saan ang sa tatlo ay ang Heavenly God Technique ang pinakamahirap pag-aralan. Subalit ito din ang pinaka-suitable para sa non-attributes cultivator at sa oras na mapagtagumpayan itong Marl ay magagawa niyang magamit ang lahat ng attributes type technique na magbibigay sa kanya ng sobrang kapangyarihan. At pinagkumpara pa nito ang dalawa kung saan ang may normal na attributes ay mapapalakas lamang ito ng isang spirit type. Subalit kung ang aaralan ay ang Heavenly God Technique ay magagawa niyang mapag-aralan ang 7 uri ng attribute spirit na magbibigay ng di maipaliwanag na lakas sa kanya. At sa isip-isip niya na kahit na mas mabagal siyang lumakas kisa sa iba, ay matatawag naman itong Path of Greatness dahil sa kapangyarihan dulot ng teknik na ito. At nagumpisa na nga din ang ating bida sa pagpapalakas ng kanyang foundation stage at ng kanyang spiritual levels. Na napansin naman ni Duzi kaya naman minabuti na rin itong magsimula na sinang-ayunan naman ni Lu Piao. Habang iniisip naman ng ating bida na kailangan pabilisin ang pagpapalakas at bumuo ng matibay na pundasyon step by step. Habang makikita namang nag-umpisa na din ang bawat isang magpalakas na time team na nagko-cultivate sa gilid kung saan nagstay lamang ang mga ito sa library during class at lumalabas lamang kung kakain. At mabilis na lumipas ang 3 araw kung saan makikita ang magandang improvement sa ating bida na kasalukuyang tumigil pansamantala. At agad niyang kinuha ang kanyang crystal upang tingnan ang kanyang improvement sa pagko-cultivate. Kung sana meron na siyang 30 na soul force at masaya nitong iniisip ang papwedeng maging reaksyon ng patay gutom na si Shenshu sa oras na malaman niya ito. At lumipat ang eksena sa paaralan ng beginner spirit class. Habang makikitang balis ang iniisip ni Xiaoning kung nakalimutan na ba ni Nieli ang treatment para sa kanya dahil absent pa din ito ngayon. At kung ano-ano pang iniisip nito patungkol sa ating bida.
Na agad namang napansin ni Yezayan dahilan upang mapalingon ito dito habang sinasabi naman ng kalapit nitong madalas na mangarap ng gising si Xiaoning sa kasalukuyan. Dahilan upang mapaisip si Yezayan kung nahulog na ba ang loob ni Xiaoning sa ating bida habang nagtataka kung anong meron dito. Maya-maya pa ay napalingon na din sa mga cultivator ang patay gutom na si Shen Shu. Kung saan nakatingin ito sa upuan ng ating bida kung saan iniisip nitong mukhang nagpa-practice ito sa kung saan subalit sinabi din nitong imposibleng magawa nitong mapataas ang soul force nito mula sa 5 to 100. At masaya pa nitong sinasabi kay Nia Li na maghanda na itong mag-quit sa klase at ito ang nararapat na parusa sa pagsagot sa kanya at pagpapahiya. At sarkastiko nitong sinabi na sa 7 kulay ng Soul Realm ay ang Red Soul Realm ang pinakamahina na tanging silver rank lamang ang naabot ng cultivator na meron nito sa kasaysayan ng Glory City sa sobrang pambihirang mangyari. Kung saan sinabi ng isang commoner na ibig sabihin pala ay tanging Green Bronze Level 1 lamang ang maaabot niya sa hinaharap habang ang iba namang commoner ay nasusura na sa kay Shen Shu. At agad pang sinabi ni Shen Shu na maaabot lamang nila ito kung nakatadhana sa kanila subalit walang cultivator ang may kakayahang ma-overcome ang kanilang tadhana. At may pang mamaliit nitong sinabing walang lalakas sa mga commoner na may Red Soul Realm lamang. Habang iniisip naman ni Yezayan na mukhang pinupuntirya na naman ni Shen Shu ang mga commoner subalit mukhang din ito naiisip na makakatulong din ito kung sakaling umatake ang mga demon beast. Habang iniisip naman ng nanggagalaiting commoner na kung nandito lamang si Nia Li ay muli itong magsasalita para sa kanila. At lumipat ang eksena matapos ang klase kung saan may dalawang cultivator ang nag-uusap patungkol sa ating bida na nagsabing magagawang maabot ang soul force na 100 buhat sa 5. At sabi pa ng matabang cultivator na sana ang magawa nga ito ni Nia Li dahil maging siya ay aayaw na sa kanilang mentor kahit na imposible pa ang sinabi ni Nia Li na tinugunan naman ng isa ng may pagsang-ayon dito at dagdag pa nito na maging ang genius cultivator na may Green Soul Realm ay malabong magawa ang sinabi ni Nia Li. At maging ang ibang cultivator na nasa labas ay si Nia Li ang topic kung saan sabi pa ng isa na ito ang black sheep ng mga nobles. At sabi pa ng isa na papaano kaya kung gustuhin din nilang lumabas kasama ang mga commoner. At sumapit na din ang dapit hapon makalipas ang ilang sandali. Kung saan makikitang nasissipaglakad ang 5 magkakaibigan habang sinasabing nasialisan na ang mga tao para maghapunan kaya kakaunti na ang naiwan sa mga ito. Maya-maya pa ay may pagmamalaking sinabi ni Duzi sa ating bida na ang kanyang soul force ay umabot na sa 89 na puntos kung saan madali na itong makakaabot sa First Star Bronze Realm. Na malugod namang binati ng ating bida at masaya nitong sinabing magagawa na ng mga itong makapag-breakthrough sa First Star Bronze Realm sa loob ng 2 linggo. At bigla nitong dinagdag na kailangan nila ng elixir na makakatulong upang bumilis ang pag-angat nila ng level. Na masaya namang sinang-ayunan ni Lu Piao dahil mabilis silang umangat nang wala nito lalo pa kung meron. Subalit sinabi ni Winan na ang isang piraso ng elixir ay nagkakahalaga ng 10,000 spirit coin kaya saan sila kukuha ng ganito kalaking pera. Na sinang-ayunan naman ni Duzi dahil ang perang natira sa kanilang ay 10,000 na lamang na kinita nila sa hornship matapos nilang ibili ng mga spirit crystal. Kaya naman bahagyang napaisip si Nia Li sa kanyang mga narinig. At sinabi nitong mauna na muna ang mga itong mag-cultivate dahil meron lamang siyang gagawin upang mapalago niya ng kusa ang 10,000 spirit coin. Na tinugunan naman ni Lu Piao at tinanong nito ang ating bida kung okay lang ba itong mag-isa at di na ba siya nito kailangan. Na sinang-ayunan naman ng ating bida habang iniisip na kailangan niyang mabigyan ng treatment si Xiaoning ngayong gabi kaya naman walang dapat makaalam nito. Na tinugunang muli ni Lu Piao at may pananakot nitong sinabi sa ating bida na wag itong masisisi sa bandang huli sa oras na malampasan na niya ito ng level. Na di naman pinansin ng ating bida habang agad naman itong kinumpronta ni Duzi at sinabi nitong malabong malampasan nito si Nia Li sa paraan nito ng pagko-cultivate na mariin namang tinugunan ni Lu Piao at sinabi nitong masyado itong maraming sinasabi. Nang biglang tila may mapansin ang ating bida sa di kalayuan na kumuha ng kanyang atensyon. Kung saan nagbigay ito ng dahil upang maalala niya ang masaya nilang nakaraan kasama si Yezayan. At tunay ngang si Yezayan talaga ang naramdaman nito na makikitang time team na nagbabasa ng isang ancient book.
At kinakabahan nitong nagpahinga ng malalim habang iniisip kung papaano niya magagawang makuha ang atensyon nito. At agad na din itong nagpaalam sa kanyang mga kasama kung saan sinabi nitong may aayusin lamang siya sa isang gilid. Na agad namang sinundan ng nagtatakang si Lu Piao dahil ang pintuan papalabas ay wala sa tinutungo ni Nieli. At namamangha ito sa kanyang nakikita sa ating bida habang wala namang idea si Duzi kung ano ito. Kung saan na-curious na rin ang mga kasama ni Lu Piao kaya naman sinilip na din nila ito at laking gulat nila nang makita nilang gumagawa ang ating bida ng advantage kay Ye Ziyan. At nagawa pa ng mga chismosa niyang kasamahan na magpustahan kung saan sa loob ng 15 minutes ay mababasted ito ng class idol na si Ye Ziyan. Ay sinabi ni Duzi na mukhang magsisisi lamang si Nieli sa magiging resulta ng paglapit nito dito. Nang biglang may napansin ang ating bida kay Ye Ziyan na kanyang bahagyang ikinabigla. At ito ay ang hawak nitong libro ng Divine Lightning Fire na binabasa nito habang iniisip naman ni Ye Ziyan kung papaanong naiintindihan ito ng ating bida habang pinagkukumpara ang sarili sa ating bida. Na makikita namang alam na ni Nieli ang ginagawa ni Ye Ziyan sa paraan pa lamang ng paghawak nito sa libro. At makalipas ang ilang sandali ay agad na ding umimik ang ating bida at tinanong nito kung interesado din ba si Ye Ziyan sa hawak niyang libro na ikinagulat naman nito. At bahagya pa itong napaatras papalayo sa ating bida habang sinasabing nakakamangha ang libro kahit di niya maintindihan ang mga nakasulat dito. Habang gulat namang sinasabi ni Lu Piao na papaanong kinausap ito ni Ye Ziyan at nagawa pa nitong makagawa ng friendly space sa kanilang dalawa habang namamangha lang sa ating bida ang iba. At ipinaliwanag ni Nieli kay Ye Ziyan ang patungkol sa pagkakasulat ng libro na mula sa Snowwind language kung saan mahirap itong maintindihan. Subalit sinabi din ng ating bida na kung pag-aaralan nito ang Black Gold Empire language ay madali na lamang niya itong maiintindihan. Subalit agad din itong sinabing ang pag-aaral ng isang buong libro para lamang maintindihan ang isa pa ay lubhang matrabaho. At dagdag pa nito na ang Divine Lightning Fire ay di angkop sa attributes ni Ye Ziyan. Dahilan upang mapatanong si Ye Ziyan kung ano namang teknik ang suitable sa kanyang attributes. Na agad namang tinugunan ni Nieli sa pagsasabing bagay dito ang Snowwind category. Dahilan ng pagtataka ni Ye Ziyan kasabay ng pagkamangha dahil ito din ang sinabi ng kanyang lolo patungkol sa kanyang attributes gamit ang secret technique nito na di ipinagsasabi sa labas ay bukod doon ay nangangailangan ng malaking dami ng soul force. At sinabi pa ng ating bida na sa pamilya ni Ye Ziyan ay tangjing attributes lamang ang sinururi at hindi ang soul form dahilan upang di nila malaman ang suitable na technique para sa kanila. Na ipinagtaka naman ni Ye Ziyan dahil di pa niya ito narinig sa tala ng kanyang buhay. Kaya naman nagtanong si Nieli kung bakit di sila maglaan ng kunting oras upang malaman nito ang sinasabi niyang soul form at upang matest na rin nila ito. Kaya naman napaisip si Ye Ziyan na kung sakaling gaya ito ng ginawa nila ng lolo niya ay magkakaroon sila ng skin contact na aayaw niyang mangyari. Kaya naman mariin itong tumanggi sa alok ni Nieli na makikitang talagang tila aayaw nitong madumpian man lang ni Nieli. Na ipinagtaka naman ang ating dumidiscarding bida. At nag-misunderstand naman ito ng mga chismosa niyang kasamahang nanunubok sa dalawa dahil buong akala nila ay na-reject ang ating bida. Nang biglang magtawa si Nieli habang sinasabing mukhang nag-o-overthink ito ng malala dahil ang test lamang na sinasabi niya ay gagamitin lamang ng soul crystal. Kung saan ibubuhos lang nito ang soul power sa crystal habang siya naman ay mag-obserbo lamang sa isang gilid. At sa ganang paraan ay madali na niyang malalaman ang form of soul realm nito na ikinabigla naman ng nag-overthink na si Ye Ziyan dahil ganun lang pala ang kanilang gagawin. At nagpaalam na ang ating bida at sinabi nitong nandito siyang muli sa kasunod na araw at maaari siya nitong makita dito sa parihong oras kung gusto nitong malaman ang kanyang soul form. Nalubha namang ikinagulat ng mga manunubok at sinabi ni Lu Piao na sa karaniwan ang mga lalaking nakahanap ng pagkakataong makipag-usap ay magagawang lahat mapahaba lang ito samantalang iba ang ginawa ng ating bida. Habang makikita namang papalayo na si Nieli kay Ye Ziyan na agad na tinawag ang pangalan nito. Na may pagpapagwapo namang liningan ng madiskarte nating bida. Nalalo pang ikinagulat ng mga manunubok dahil tila aayaw pa ni Ye Ziyan yung lumisan ang ating bida.
At sinabi naman ni Duzi na mukhang minaliit ata niya si Nieli habang sinasabi naman ng isa na talagang iba ang ating bida dahil nagawa nitong makuha ang dalawang magagandang babae na sina Xiaoning at Ye Ziyan. At lumipat naman ang eksena sa dalawa kung saan sinasabi ni Ye Ziyan sa ating bida na madami itong alam sa mga scripture kaya naman baka pwede siyang kumonsulta dito. Na agad namang pinagbigyan ni Nieli dahil ito talaga ang plano niya at sinabi pa nitong ang kaalaman naman ay dapat ibinabahagi. Kaya naman agad nang ilinabas ni Ye Ziyan ang dalawang bronze scroll na parehong Snowwind type kung saan ang bawat isa nito ang nagkakahalaga ng 1,000 spirit coin. At sinabi ni Ye Ziyan na di niya magamit ang mga ito dahil mukhang may problema dito subalit di naman niya magawang makita kung ano. At nang tingnan ito ni Nieli ay agad naman niyang nakita ang problema nito na di magagawang makita ng professor. Subalit pa pwede naman itong makita ng ama nito nang kaya bakit di ito dito nagtanong. Na dahilan ng tila pagkalumbay ni Ye Ziyan. Kaya naman naalala ng ating bida na namatay na ang ina nito at ang ama naman nito ay ang City Lord kaya marami itong ginagawa at ang lolo naman nito ay isang legendary expert na mas lalong madaming dapat gawin kaya wala itong malapitan sa kanila. Kaya naman sinabi ng ating bidang kung patungkol sa mga scripture ay siya ang hanapin nito sa tuwing mayroon itong itatanong at lagi siyang available after class. Na sinang-ayunan naman ni Ye Ziyan. Kaya naman agad nang ipinaliwanag ng ating bida ang bronze scroll na hawak nito at isa itong Snowwind type na isang Blizzard Slash. At sinabi ng ating bidang wala namang problema dito subalit may mahina itong kalidad na ikinagulat naman ni Ye Ziyan. At sinabi ng ating bidang totoong merong mataas na kakayahan ang gumawa nito subalit ang isang expert gaya niya ay di bibili ng ganitong scroll. At sinabi din ng ating bida na ang pagsulat ng inscription ay ginagamitan ng dugo ng adult Snowwind spiritual worm na may kulay ng silverish gray. Subalit meron itong kulay na silverish red kaya naman mukhang ginamitan lamang ito ng dugo ng larva nito na dahilan ng pagbaba ng quality nito. At sa isip-isip ni Ye Ziyan na ito pala ang problema ng scroll na di magawang mahanap ng kahit pa ng vice principal o ng professor dahil kompleto na ito. At iniisip din itong mukhang mas mataas pa ang alam nito sa vice principal dahil sa isang tingin lamang ay nagawa na nitong mahanap ang problema. Kaya naman agad niyang pinasuri ang isa pa habang iniisip kay Nieli na di pala ito masamang tao gaya ng tingin niya rito. Na agad namang sinuri ni Nieli habang sinasabing isa itong Icewind Blizzard na isa ring Snowwind type at isang silver rank inscription noon. Subalit during Dark Ages ang di ito natapos gawin. Na dahilan ng pagbaba ng level nito na naging isa lamang bronze rank inscription. Na ipinagtaka naman ni Ye Ziyan dahil di pa din niya ito naririnig sa tala ng kanyang buhay at di niya alam na naging isang silver rank pala ito dati. At sinabi ni Nieli na di ito magagamit dahil sa hindi pa ito tapos at inakit na rin ito si Ye Ziyan sa mesa upang makapag-usap ng maayos. At dagdag pa ng ating bida na papalitan din niya ng bahagya ang structure ng inscription na lalo pang ipinagtaka ni Ye Ziyan. Na napatanong kung paano at sa isip-isip niya na maging ang kanyang grandfather na isang legendary expert na may kakayahang gumawa ng inscription ay di pa niya nakitang magpalit ng tapos na inscription. At nang makaupo si Nieli ay agad itong naghanap ng ballpen upang makapagsimula na siya sa kanyang gagawin. Kaya naman agad na nagbigay si Ye Ziyan kay Nieli ng isang silverhorn pen na agad namang pinuri ng ating bida. At nang kunin ito ni Nieli ay bahagya silang nagkaroon ng skin contact na lubha namang ikinagulat ng allergic na si Ye Ziyan. Habang seryosong tinitingnan ni Nieli at iniisip kung papaano ito magsisimula ay balisa pero namang iniisip ni Ye Ziyan kung anong purpose nito sa paghawak sa kanya. At maya pa ay napagtanto nitong nag-o-overthink na naman siya dahil wala namang paki ang ating bida sa kanya. At makalipas ang ilang pag-iisip ay nag-umpisa na si Nieling magpinta at seryoso niya itong ginagawa habang nakapanood sa kanya si Ye Ziyan. At mabilis lamang itong natapos at may pagkamayabang niyang sinabing ang ginawa niya ay ang kompletong version ng Silver Grade Icewind Blizzard inscription. Ay agad niyang ipinaliwanag na binubuo ito ng 36 na basic inscription method at ang structure nito ay nasa stable version na maaari nang magamit.
Na ikinagulat naman ng namamanghang si Ye Zion habang iniisip nitong papaanong mabilis lang niniling natapos ang isang kompletong version nito na di kaya ng mga expert. At agad niya rin itong itinago sa kanyang storage ring habang sinasabing hahanap siya ng cultivator na may kayang gawin itong scroll. At lumipat ang puko sa kasamahan ng ating bidang namamangha parent sa galing ng ating bida sa babae habang sinasabi naman ng animoy kabuting sumulpot na si Dozy na papaanong nagawa ni Nieling maging malapit kay Ye Zion. At inabot na ang mga ito ng agaw dilim sa pag-uusap patungkol sa mga inscription. Kaya naman tumayo na si Ye Zion at habang nagpapasalamat ito kay Nieli ay agad na din itong nagpaalam habang ipinapaalala dito ay kanilang usap. At masaya nitong sinambit habang papaalis na dito pa din sila muling magkikita at dagdag pa nito na di siya aalis hanggat wala ang ating bida. Na namumula naman at walang maimik na kumakaway kay Ye Zion habang namamakas sa mukha nito ang labis na kasiyahan. Habang pinapanood ang unti-unting paglisan ng kanyang special someone, ay masaya nitong iniisip na sa ona nilang pag-uusap ay maigi na lamang at tumagal ito kasama siya. At makalipas ang ilang sandali ay napagdesisyonan na din itong lumisan sa library. Nang biglang nagulat ito sa sumulpot sa kanyang gilid. At ito ay ang patay gutom na si Shen Yu na agad na hinawakan ang damit ng ating bida habang namamakas ang galit na animoy lubhang nagseselos dito. At makikitang talagang nanggagalaiti itong nakatingin sa ating bida na animoy papaslang at gustong mangagat. Habang nanggagalaiti din namang tinawag ng ating bida ang pangalan nito ng may pagbabanta. At mariing tinanong ng patay gutom na si Shen Yu si Nieli kung anong pinag-usapan nila ni Ye Zion kanina. Na may pagbabantang tinugunan lamang ng nanggagalaiting si Nieli na pakawalan siya kung ayaw nitong makita ang kaya niyang gawin sa patay gutom na si Shen Yu. Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabik na kaganapan sa pagitan ng dalawa at kung anong gagawin ng ating bida sa patay gutom na si Shen Yu. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.